Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang namumulaklak na puno. Ang ilan sa nilalaman ng video na ito ay hindi angkop sa mga bata na may edad 13 gulang pababa. Sa isang napakalayong lugar sa kaharian ng Palia, may nakatirang isang hari na may 2 anak. Ang anak niyang babaeng si Sima at ang anak niyang lalaki na si Veer. Sa parehong kaharian, nakatira si Lady Sarina at ang 2 niyang anak na sila Jasmine at Zara. Si Sarina ay kung ano-anong trabaho na lang ang pinapasok para sa kabuhayan, simula sa paglilinis ng sahig hanggang sa pagluluto ng pagkain para sa mga tagalungsod. Ikinalungkot ito ng kanyang mga anak kaya nagpasya silang tulungan siya. May alam akong paraan para masurpresa natin si Inay. Ano ba ang iniisip mo? Pupunta tayo ron sa hardin. Kakailanganin ko ng 2 punong pitsil ng tubig. Ang mangkukulam na pinagtatrabahuhan ko ay masaya sa trabaho ko kaya binigyan niya ako ng mahiwagang tula na bibigkasin. Buhusan mo ko ng 1 pitsil ng tubig ng tama at ako'y magiging isang mabangong puno na namumulaklak. Dahan-dahan mong pitasin ang mga bulaklak ng hindi nakakasira ng dahon o nakakasira ng ugat. Pagkatapos, ibuhos mo ang 2 pitsil ng tubig sa akin at babalik ako sa pagiging tao. Ang galing naman! Pero hindi natin sasabihin sa kanya kung paano tayo kumita dahil malulungkot siya. Nagpunta sila sa hardin na may dalang 2 pitsel at 2 basket. Umupo si Zara at nagsimulang bigkasin ang mahihiwagang salita. Ang matamis na halimuyak ng mga bulaklak ay dumaloy nawa habang ako ay magiging puno at lalago. Ibinuhos ni Jasmine ang unang pitsel ng tubig sa kapatid niya. At di kalaunan, siya ay naging isang puno na puno ng mga bulaklak na nagsaboy ng mabangong halimuyak sa buong hardin. Dahan-dahang pinitas ni Jasmine ang mga bulaklak at ang 2 basket ay mabilis na napuno nito. Sapat na ang mga ito para kumita tayo ng maganda-ganda ngayong araw. Kinuha niya ang 2 pitsel ng tubig at ibinuhas ito sa puno, kaya nagbalik si Zara sa kanyang orihinal na anyo bilang tao. Saan ko kaya ibibenta itong mga bulaklak? Ba't hindi ka magpunta sa pintuan ng palasyo? Baka makakita ka ron ng pwedeng bumili sa magagandang bulaklak na ito. Oh, magandang ideya yan! Dinala ni Zara ang mga basket ng bulaklak sa pintuan ng palasyo at nagsimulang magsalita ng malakas. Bulaklak! Bulaklak! Bili na kayo ng mga bulaklak! Maya-maya pa'y nakita siya ni Prinsesa Sima mula sa bintana nito. Sabik siyang tumakbo papunta sa kanyang ina. Ina! Ang mga bulaklak na yun sa labas ay mukhang maganda! Ibili niyo naman ako! Tumango ang reyna at inutusan ng mga gwardya na tawagin ang babae. Tiningnan nila ang magagandang bulaklak at napuno ng matamis na halimuyak ng bulaklak ang silid. Magkano ang gusto niyo para sa magagandang bulaklak na ito? Kamahalan, tatanggapin ko po ang anumang halaga na ibibigay niyo dahil mahirap lang kami. Binigyan ng reyna si Zara ng supot ng gintong barya at ikinatuwa niya ito. Maraming salamat po, aking reyna. Nagmamadaling umuwi si Zara at ipinakita niya sa kapatid ang supot ng barya. Sabik na namamanghang tinignan ito ni Jasmine. Aba, pero hindi muna natin ito sasabihin kay Inay. Oo. Sa mga sumunod na araw, ibinenta nila ang mga bulaklak sa palasyo at nakalikom ng 3 supot na puno ng gintong barya. Samantala, labis na nagtataka si Prinsipe Veer sa pinanggagalingan ng mga bulaklak na ito. Saan kaya nanggagaling ang mga bulaklak na ito? Hindi pa ako nakakita ng ganito. Napakabango ng amoy nito. Maya-maya, ipinatawag niya ang tapat na ministro ng kanyang ama na si Kumar, na malapit din naman sa kanya. Kumar! Bakit, mahal na prinsipe? Ano bang mga bulaklak ito? At saan kaya ito nanggagaling? May babaeng nagpupunta rito araw-araw dalang mga yan na siya namang kinagigiliwan ng kapatid niyo. Oh, talaga ba? Gusto kong malaman kung saan niya kinukuha ang mga ito. Saan kaya siya nakatira? Itinuro ni Kumar kay Veer ang daan papunta sa bahay ng babae. Nang sumunod na araw, nagpunta si Veer sa bahay kung saan nakita niya ang 2 magkakapatid sa hardin. Pinanood niya ang pagbabagong anyo ni Zara bilang isang punong namumulaklak at ang pagpitas ni Jasmine sa mga dahon hanggang sa nagbalik na siya sa pagiging isang tao. Aba, kamangha-mangha ito at talagang napakaganda rin niya. Dahil nabighani siya sa ganda nito at sa mababangong bulaklak, bumalik siya sa palasyo at sinabi niya kay Kumar ang lahat ng nakita niya. Napakaganda niya, Kumar. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sinabi niya lahat kung paano siya nagbagong anyo bilang isang puno at nagbalik bilang napakagandang babae. Namumula pa siya habang nagsasalita.
Ano ba itong nararamdaman ko? Pag-ibig na ba ito? Mukhang umiibig na nga kayo, Master Veer. Nakita ni Kumar kung paano nabighani si Veer sa babae, kaya nagpunta siya sa hari at ikinuwento niya ang lahat dito. Masayang-masaya siya nang malamang umiibig na ang kanyang anak at ipinatawag niya ang ina ng babae para makausap. Ginang Sarina, ibinatawag kayo ng hari para makasalo siya bukas sa bulwagan ng palasyo. Para makausap tungkol sa anak niyong nagtitinda ng bulaklak. Pagkasabi nito, umalis na siya at naiwan ang inang labis na nagtataka at nasurpresa. Jasmine! Sarah! Bakit po, Inay? Ano bang pinaggagawa ninyong dalawa, ha? Bakit ako ipinatatawag ng hari? At ano ba yung tungkol sa pagtitinda ng bulaklak? Ano bang nangyayari? Sabihin nyo ngayon! Ang totoo po kasi... Natakot na sila, kaya sinabi nila ang lahat. At ipinakita rin nila kung paano nagbabagong anyo si Zara bilang isang puno pati na rin ang mga supot ng gintong barya na naipon nila. Paano nyo nagawa ang ganitong bagay habang nabubuhay pa ako? Patawad po, Inay. Ang gusto lang namin ay makatulong. Kinabukasan, nagpunta si Sarina sa bulwagan ng palasyo. Nang makapasok siya sa bulwagan, nakita niya ang hari at reyna na nakaupo sa may lamesa na punong-puno ng masarap at engrandeng mga pagkain. Magandang tanghali, aking kamahalan. Paano ko po kayo mapaglilingkuran ngayon? Ang aming anak ay umiibig sa iyong anak na babae na si Zara at gusto niya itong pakasalan. Tanggapin niyo nawa ang dahon at buto ng betel nut na ito bilang simbolo ng kanilang tunay na pag-iisang dibdib. Nakahinga ng maluwang si Sarina nang malaman niyang ito ang dahilan kaya siya pinatawag at napangiti siya. Buong puso ko po itong tatanggapin, kamahalan, dahil ako'y mahirap lamang. At tunay ngang isa po itong karangalan. Mainam kung ganoon. Ayos na ang lahat. Magaganap na ang kasalan sa pagitan nila. Isang engrandeng kasalan ang naganap at ang mga pamilya nila'y kapong nagdiwang dahil kasal na sina Veer at Zara. Pagkatapos ng kasal, nagbalik na ang mag-asawa sa palasyo. Ngayong ikaw ay asawa ko na. Gusto ko na mayroon kang gawin para sa akin, mahal ko. Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Gusto kong magbagong anyo ka bilang isang punong namumulaklak. Gusto kong kumalat ang amoy nito sa buong kastilyo. Ano? Wala nang dahilan para ilihim mo ito. Nakita mismo ng mga mata ko na ikaw ay naging puno. Kanino mo pa ba ito gagawin? Kung hindi sa asawa mo. Sige. Ipinaliwanag ni Zara sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin at nagpunta sila sa hardin ng palasyo. Dala ang mga pitsel ng tubig at ginawa ni Veer ang sinabi sa kanya. Ginawa nila ito sa paglipas ng mga araw at nang makita ito ng prinsesa mula sa kanyang bintana, siya ay nagselos. Lagi na lang nilang ginagamit ang magagandang bulaklak na ito at hindi man lang sila namahagi sa akin. Kailangan may gawin ako tungkol dito. Nang sumunod na araw, pinuntahan ni Sima ang kanyang ina na kasama si Veer at sinabi, Kung papayag si Ina, kung ganon wala akong dahilan para tumanggi. Sige. Pero ingatan mo siya at iuwi rito ng ligtas. Salamat po! Nagbunta si Zara sa orchard kasama si Sima at ang kanyang mga kaibigan. Gusto niyang ipagmayabang sa mga kaibigan niya kung paano nagiging puno si Zara. Nilapitan niya si Zara at sinabing, Zara, kaya mong maging punong namumulaklak, hindi ba? Kalokohan yan. Isa lang akong tao. Hindi mahiwagang nilalang. Huwag ka nga magsinungaling. Maraming beses na kitang ginawa ito. Ba't hindi mo ito magawa sa amin? Napakamakasarili mo naman, Zara. Nagkamali ako na sumama ako sa'yo rito. Malungkot na pumayag si Zara sa hiling ng prinsesa. Ipinaliwanag niya sa prinsesa ang buong proseso kung paano ito gawin. At isa sa mga babae ang nagdala ng 2 pitsel ng tubig mula sa sapa. Tandaan nyo, maging maingat kayo sa pagpitas ng mga bulaklak at siguraduhin yung walang mababaling ugat o mapupunit na dahon. Pagkasabi nito, umupo siya at isa sa mga babae ang walang ingat na nagbuhos ng 1 pitsel ng tubig sa kanya. Aba! Ang ganda naman! Di nagtagal, umulan ng napakalakas at dumagundong ang kulog at kidlat sa kalangitan. Binaliwala ng mga babae ang sinabi sa kanila ni Zara at may nabali silang mga ugat at sanga sa pagmamadali nilang pumitas ng mga bulaklak. Oh! At ang pitsel! Ibinuhos niya ang tubig mula sa pitsel ng biglaan at tumakbo sila pabalik sa kanilang mga bahay ng nagmamadali.
Ang pangit na pag-uugali ng mga babae ang nagbigay pinsala kay Zara. Puno siya ng pasa at sugat sa paa at kamay, dahilan para paika-ika siyang maglakad. Sa takot at sakit na naidulot sa kanya ni Sima, nagpunta siya pabalik sa bahay ng kanyang ina habang iika-ika sa paglalakad. Samantala, nang makita ng Reyna na hindi kasama ni Sima pabalik si Zara, siya ay nagalit. Sima, nasan si Zara? Hindi ko alam. Nagkanya-kanya na kami ng uwi sa aming mga bahay. Ano nang sasabihin natin kay Veer? Sa labis na pag-aalala kung anong sasabihin niya sa prinsipe, sinubukang alamin ng Reyna kung anong ginawa ni Sima. Sabihin mo kung anong nangyari. Ginawa ng Reyna ang lahat para makakuha ng impormasyon sa kanya, pero nauwi lang ito sa wala. Kinalaunan ng araw na yon, nakauwi si Zara kasama ang mga hahabi ng bulak na mabait na nagsakay sa kanya para makauwi. Maraming salamat po, Ginoo. Isang karangalan po, Binibini. Labis na nasaktan ang kanyang ina nang makita siya nito na nasaktan sa kanyang kalagayan at agad siyang ipinasok sa loob ng bahay. Oh, ang anak ko. Anong nangyari sa'yo? Ikinuwento ni Zara sa kanyang ina ang lahat ng nangyari at kung paano siya basta na lang iniwan ng prinsesa. Huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangan bumalik sa kakilakilabot na kastilyong yon. Maingat na ginamot ng kanyang ina ang mga sugat niya at inalagaan din siya nito sa mga sumusunod na araw. Doon naman sa kastilyo, ilang araw nang naghihintay ang prinsipe sa pagbabalik niya at nagdesisyon na lang siyang umalis para hanapin si Zara. Kailangan ko mahanap ang aking prinsesa at maibalik sa palasyo. Sige anak ko, at isama mo ang ilang tauhan ko. Makakatulong sila para mas maging mabilis ang iyong paghahanap. Ang prinsipe at ang mga tauhan na inikot ang kaharian para hanapin ang prinsesa. Naghanap sila sa malayong lugar hanggang sa makarating sila sa bahay nito. Nandito ka pala. Alalang-alala ako sa'yo kung saan sa ang lugar na kita hinahanap. Bakit ka nandito? Hindi mo ba alam kung anong ginawa ng kapatid mo sa anak ko? Hindi ko po alam na ito pala ang nangyari. Patawarin niyo po ako. Sisiguruhin kong pagbabayaran ito ng kapatid ko. Mahal ko, pakiusap, bumalik ka na sa palasyo kasama ko. Takot na takot siya. Natatakot siyang masaktan ulit. At natatakot din siya na hindi matanggap bilang prinsesa at tawaging pilay sa kaharian niyo. Hindi yun mahalaga. Mahal ko siya maging sino man siya at hindi yun magbabago. Sasama ako sa iyo pero sa isang kondisyon. Wala kang gagawin sa kapatid mo. Napatawad ko na siya. Yun lang ba? Payag ako. Nagbalik na si Zara sa kastilyo habang ang hari at Reyna ay masayang makitang muli ang kanilang prinsesa. Oh, Sarah! Patawarin mo na sana ako. Hindi ko dapat pinitas sa mga bulaklak. Isa akong hangal. Hindi ko ginustong masaktan ka. Ayos lang yun. Kaya naman, masayang namuno sina Veer at Zara sa kaharian ng Paliya. At ang prinsesa ay lubos na minahal ng mamamayan ng kaharian, lalo na si Veer, na tinanggap siya sa kabila ng kanyang kapansanan at sa pagmamahal at pagtrato niya rito ng patas.